Mga kapuso, nandito po tayo sa Barangay San Jose, San Navotas at ang kinatatayuan ko po ay yung lugar kung saan may gumuhong pader noong pong July nitong taong po ito. Yan. So dahil gumuho po itong pader na sinasabing luma na raw po, no, naglagay sila dito ng mga sandbag para maiwasan po yung pagpasok pa dito ng tubig na nagmumula dito sa Navotas, Malabon River. Itong kinatatayuan nitong sandbag na ito ay pag-aari po ng isang pribadong sektor. Ito po yung Nautilus Shipyard Corporation. Kasi nasabi, di ho nila basta-basta mapapakialaman ang pagpapaayos nito. At nakikita naman ho natin dito ngayon dahil kapag nga umaapaw dito, high tide o kaya naman may baha, pumapasok ho dito yung tubig. Ayan. At natatagalan ho yung paghupa niyan dahil nga siyempre, hindi yun yung pumping station ay hindi rin ho sapat para agad-agad ma-drain yung tubig na pumapasok dito sa mga kabahayan. So marami yung kababayan dito apektado no. Talaga yan, nakikita ho natin medyo andyan ho yung mga basura. Siyempre yung pagkakaroon ho ng mga sakit, dala ng mga lamok, yung dengue, yan ho yung nagiging problema ng ating mga kababayan dito. Kausapin ho natin yung ilang mga residente rito. Kung ano ho ang epekto sa inyo nitong paghuhupo ng pader na ito nung itong July. Ano ho nangyari paano ho nakaka-apekto sa buhay nyo? Una po ma'am, trauma po. Trauma. Kasi opo. Tapos pangalawa po, hindi po kami makapaghanap buhay ng maayos gawa ng inaabangan namin lagi. Pag tumaas ang tubig, gawa na, lalo na pag umano ang ulan. Yun po yun. Oo. So bukod po doon, Nay, ano pa po? Ano po yung nagiging epekto sa inyo nitong paghuhong ito ng pader? Yung pong trabaho namin, saka yung mga negosyo namin, trabaho, yun po yung araw-araw namin gawain, yung pagpasok. Lagi po kami kinakabahan, lalo na ngayon pa na umuulan po. Kasi naiiyak-iyak. Okay, tingnan nun natin kung paano. Kasi ito, nakikita ninyo, ito sandbag na ito na ikinalat. Diyan ho tumatawid yung mga kababayan natin. Nakita nga natin kanina, yung mga estudyante. Kaya lang, inaalala din ho nila, kapag natagalan ho, itong mga sandbag na ito, baka ho bumigay din. Kasi ganyan, nasisira ho yun yung sako. Nasisira ho yung sako. Siyempre, pagka sa katagalan ho niya, babad sa tubig, pwede din ho masira. At para malaman ho natin kung anong pwedeng gawin dito ng lokal na pamahalaan ng Navotas, nakasama ho natin si Dr. Von Villanueva. Siya po ang head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Navotas. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Susan. Apa. At sir, ito pong ito hong gumuhong pader na to, sabi niyo kanina, ito po ay pribadong pag-aari. Ano pwedeng gawin dito ng lokal na pamahalaan? Ngayon po ma'am, naglagay ho tayo ng mga sandbag. Ito ho ay temporary measures lang para lang ho pagka tumataas yung tubig ay hindi po kaagad pumasok yung pong tubig po dito sa bahayan. Ang Nautilus Shipyard Corporation naman po ay nag-request na po ng permit para i-construct po yung Itong pader? Opo, yung kanilang bakod. Papalitan po nilang lahat yan mula po doon sa kalsada hanggang sa dulo po nitong ilog ay papadiran po nila ng bagong pader. Yun nga lamang po, kailangan ho ng permit galing sa DNR. Okay. Dahil itong mga nakikita niyo hong puno ay Bakawan. klase po ng mangrove. At Okay. protektado po itong mangrove, kaya kailangan po ng permit ng DNR. Ang papeles po ay inaprobahan na ho sa level ng city government. Yun nga lamang po, hindi maaaring ituloy at ibigay yung permit mismo sa mga gagawa dahil kailangan po ng permiso din galing po sa DNR. Okay, so meron na ho tayong ginawang pakikipag-communicate sa DNR para Opo. i-fast track ho nila dahil sa nakikita ho nating epekto sa mga kababayan natin, talagang kailangan madaliin ho yung pag-aayos itong pader na ito. Opo, sumulat na ho ang ating mahal na Mayor John Ray Chanco na nakikiusap po sa DNR na madaliin po yung pag-i-issue po ng permit para po sa gagawa po ng bakod. Meron ho ba sila kung gaano katagal gagawin ito? Dahil gaya ng mga nakausap natin mga residente, habi nga lang, natotrauma sila. Opo. At medyo, syempre, totoo naman yun. Dahil pag gagawin ba itong sandbag na to, talagang pwede pumasok sa mga bahay nila. So, ano ho ang natin dyan? Ano ho commitment nila? Gaano ho katagal gagawin yan? Once ho na mag-umpisa, ang nakikita ho nila dito ay mag-umpisa ho ito sa at least 3 months ho yung progreso ho ng paggagawa ho ng bakod. Again, ang proseso po ay magkakaroon ho ng sheet filing at kailangan ho ng heavy equipment para ho maging maayos. Kasi tubig ho itong dadaanan, buhangin po yung ilalim, kailangan hong ibaon ng sheet file. At para ho maging matibay ay siyempre po kailangan ho ng magandang infrastructure ho, design para dito. So for the meantime na hinihintay natin at sana ho ay aksyonan nga ito ng DENR dahil nakikita naman natin yung
perwisyo Opo. na dinudulot nito sa ating mga kababayan. Sabi niyo nga, private property, hindi niyo basta-basta pwedeng pakialaman. Hindi ho pwedeng gumastos ng pondong gobyerno sa private property po. So habang hihintay natin yan, sana ho ay maging mabilis yung pagtugon dito ng DENR doon sa kailangang permit para doon sa pag-construct nitong pader na ito. Ano ho ang ibinibigay nating tulong sa mga kababayan nating naapektuhan dito? Ganito ho ma'am, ang pagtaas ho ng tubig sa Navotas Malabon River ay malaki hong bumabase doon ho sa navigational gate. Aha. Sa ngayon ho, ito ho tinututukan ni Congressman Toby Chanco na masigurong maayos, 100% operational yung ating navigational gate. Kung yung ating ho navigational gate ay nakataas, Apo. yung posibilidad ho na tumaas po yung tubig dito sa ating lugar ay Malaki. bumababa. Ibig sabihin ho, hindi ho tayo babahain basta nakasarado po yun. Naisasarado po natin, 100% po naisasarado natin yung navigational gate, lalong-lalo na ho sa mga oras at panahon ho na inaasahan natin yung high tide. Yun nga lamang ho, meron pa rin hong inaayos at pinipilit hong maging 100% yun hong ating navigational gate. So yun ho, kahit pa paano malaking tulong ho doon sa mga kababayan natin dito. Opo. Oho. Oh, Kasi yan. ho, Nakikita. Ito kasi yung mga residente ho dito yan. Teka, padaanin natin mga estudyante ito, mga nagtatrabaho. malilito sa eskwelahan. Ito, kasi dati may tulay talaga to no? Opo, daanan lang po ng tao. Daanan ng tao, ayan, siyempre dito sila dumadaan. So ano yung ano natin, yun naman hong yung may-ari nito, yung Nautilus Shipyard Corporation, ano naman ho talaga yung kanila mga commitment na as soon as makuha nila yung permit from DNR, gagawin ho nila to. Very cooperative naman ho yung ating Nautilus Shipyard Corporation at willing ho silang tapusin kaagad as soon as makakuha ho po sila ng permit. Kasi kung nakikita natin sa Doc, di ba, ang daming basura ho na nakatambak ho dito, ang dami hong nakikita natin, siyempre lamok, dahil alam niyo naman, binabahayan po ng lamok yan, dengue. So ito ho yung mga kailangan i-address din ng local government. Ano po? Yung ating hong City Health Officer ay parati po bumibisita rito para tingnan po yung kalusugan ng ating mga barangay po. Okay, maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, ma'am. At sana ho, abangan ho natin yan, antabayan na natin, i-follow up ho natin para naman ho matapos na yung kalbaryo, yan, at pagtitiis ng mga kababayan natin dito sa Barangay San Jose sa Navotas dahil nga dito sa Gumuhong Pader. Maraming salamat, Maraming sir. salamat po, At ma'am. mula po rito sa Navotas City, back to studio po tayo. Thank you, ma'am. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.